King Reyes po, good morning. Gospel vlogging. According to the Gospel of St. Luke, chapter 1, verses 39 to 56. Ito po yung tagpo ng The Visitation. Today, we celebrate a major feast of the Marian world para sa ating Inang Maria, na the Feast of the Assumption. Ano yung Assumption? Assumption is yung pag-akyat niya sa langit, katawan at kaluluwa. Ibig sabihin, yung katawan niya hindi na decompose, hindi naman ng kamatayan. Yung anak nga niya, ang Panginoon natin, namatay pa nga, di ba, 3 araw sa ilalim ng lupa, makatapos nabuhay na muli. Ang ina niya, hindi dumaan sa kamatayan, kinuha ng Ama, papunta sa langit, body and soul. Yun yung assumption of the Blessed Mary. Napakadakila. Siya lang nag-iisang nakatataking tao na hindi nakaranas ng kamatayan, na umakyat sa langit, body and soul. Hindi pa man yung nakatakdang panahon na babalik ating Panginoon at tayong lahat mabubuhay at pupunta sa langit. Sakpa lang mabubuhay yung mga katawan natin. Siya hindi. Kinuha na ng Ama at umakyat sa langit, body and soul. Hindi na nakaranas ng kamatayan. Ba't naman ang biblical basis is Luke 1, 39 to 56, na ito yung tagpo ng pagbisita ng mahal na ina sa kanyang pinsan nga si Elizabeth, nga sa panahon yun ay nagdadalang tao. Bakit o? Dahil yung Luke 1, 39 to 56, pagbisita ni Maria, dito ibinunyag ng kanyang pinsan nga si Elizabeth ang nararamdaman niya. Pagdating ni Maria, ang bata sa loob ng sinapupunan ni Elizabeth lumukso sa tuwa at napuno ng Espiritu Santo si Elizabeth, kung saan sinabi niya ang mga paghanga, pagsamba kay Maria. Blessed are you among all women, and blessed is the womb that bore the child, the Son of God. Blessed are you who believe. Blessed si Maria kuno daw. Blessed because she believed in the annunciation of the angel. Paano nga yung pagpunta ng anghel? Ikaw ay lingkod ng Diyos. Mabubuntis ka at magkakaroon ka ng anak na lalaki. Ang anak ng Diyos. At papanganlan mo siya na Jesus. Si Maria, virgin, batang-bata pa, 14 anyos. Mga anak na. Walang naliligaw. Ngunit si Maria, naniwala. Kaya pumayag. Pumayag siya dahil naniwala siya sa sinabi ng anghel. At dahil pumayag siya, nagkakatotoo. Nabuntis siya sa lang ng Espiritu Santo at nanganak. Dahil yun sa kanyang paniniwala sa Diyos, na kailanman na hindi karapat-dapat tanggihan, kundi yakapin ng buong may pananampalataya. Ito si Maria, ang babaeng nanampalataya, tinanggap ang mensahe ng anghel at tinupad ang hihiling sa kanya na maging ina ng Diyos. At yun nagkatotoo at isinilang ang ating Panginoon because of the faith of Mary. She became extraordinary. Hindi lang siya basta-basta tao, katangi-tangi dahil sa kanyang pananampalataya, dahil kanyang pagpapakumbaba, dahil sa kanyang pagsunod.
Nawa, matulad tayo sa inang Maria, nga nanampalataya, wala pang nakikita, naniwala na. At dahil naniwala siya, sumunod siya. At dahil sumunod siya, ayun, natawa ang Panginoon, nagkaroon tayo ng kaligtasan. Ibig sabihin, ang katangi-tanging tao, katangi-tanging may pananampalataya, katangi-tanging sumunod, ay ang naging daan upang magkaroon tayo ng manunubos. Kaya karap dapat lang, ang sinapupunan ng babae, kung saan lumaki ang batang Jesus, karapat dapat lang nga kunin ng Ama, dalhin sa langit, katawan at kaluluwa, body and soul. And that's what makes her very, very special. And today we celebrate the Assumption of Mary to heaven, body and soul. And we are all enjoined to cling to her. Kung yung anak nga niya, na bunga ng Espiritu Santo, ay hindi niya pinabayaan hanggang sa huling sandali, tayo pa kaya nadudulog at aasa sa kanya? Tandaan natin ang panalangin ni Saint Bernard. Never was it known that anyone who fled to thy protection and sought thy intercession was left unaided. Walang nasawi na dumulog sa inyo. Walang nasawi na umasa sa inyo. Inspired with this confidence, we come unto thee, O Mother of the Word incarnate. Hear and answer us. We pray. Ang kapanatagan ng loob nga kung sino man ang dumudulog sa kanya, dahil punong-puno siya ng biyaya, punong-puno siya ng pagmamahal, wala siyang tinatanggihan. At lahat ay bagkus, lahat ay kanyang niyayakap, at lahat ay kanyang tinutulungan. Nawa, magpatuloy tayo sa ating pananampalataya sa Diyos at dumudulog sa mahal na ina. Dahil alam natin, pag dumulog tayo sa Kanya, hindi tayo masasawi. Natatandaan niyo yung wedding at Cana? Tinanggihan siya ng anak. Gusto niyang tulungan yung mag-asawang naubusan ng bino. Tinanggihan siya ng anak ng ating Panginoon. Sinabi siya, Nina, hindi pa dumating ang aking panahon. Ano ginawa niya? Sabi niya, sundin niyo ano sasabihin niya. Do whatever he tells you. Kaya ayun, hindi siya tinanggihan ng anak. Yung unsa tinanggihan siya, pero sabi niya, sundin niyo anong gusto niya. Tumalima ang anak. Sa awa ba? O sa pagmamahal. At yun, ang bino at ang tubig, ginawang bino. Yun po ay isang tagpo at isang pagkakataon kung saan tinanggihan ng anak ang ina dahil hindi pa panahon. Ngunit dahil gusto ng ina, pinagbigyan ang anak. Dahil sa pagmamahal niya sa kanyang ina. Dahil espesyal ang ina na pumayag na maging ina ng Diyos. Espesyal ang ina na naniwala maski walang simptomas, walang mga tanda. Dahil sinabi ng anghel, naniwala siya. Maski imposible, naniwala siya. Dahil naniwala siya, nangyari ang lahat ng katotoo. Huwag tayo magkatubiling magsumamo sa ating mahal na ina. Dahil alam natin, sino man ang magsusumamo sa mahal na ina, hindi mabibigo, hindi masasawi, pagbibigyan. The Assumption of the Blessed Virgin Mary. In Luke 1, chapter 39 to 56,
Saint Elizabeth rejoices, and Mary proclaimed, my soul proclaims the glory of God. My soul rejoices in the Lord my Savior. Pinahayag ng ating mahal na ina ang Magnificat, kung saan pinuri niya ang Diyos, kung saan nagpatotoo siya, testimony, na ang mahal na ina ay ang kaisa katangi-tanging daan ng biyaya para sa ating mga tao. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. God bless us all.